ng habang buhay. Dahil nagsampa kami sa iyo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong. Kasama namin ang napakaraming pari, mga bishop at napakaraming general. Ibig sabihin, kampi namin ang Panginoong Diyos at ang militar. Kasi yung certified and audited na software program na 3.40 na dapat i-install sa lahat ng automated counting machines in all precincts nationwide, pinalitan nila. Yung simbahan actually is questioning the results of the elections. No? At maraming CBCP, maraming bishops who are actually questioning the results of the 2025 elections. The President of Caritas Philippines, the Vice President of Caritas Philippines, kasama natin sa Dagdag Balita News Update. Right, magandang buhay yung mga kabitaan. Nagbabalik naman ho tayo para ho maglahad na naman ho ng panibagong impormasyon, balitaan komprehensibo dito ho sa ating munting bahay. Sa mga oras na ito, mga kabitaan, atin nung pabigyang pansin itong pagsampa ho ng kaso ni sa kampo mismo ni Attorney Harold Respicio, kasama ho ang ilang mga general, mga militar at ilan ding mga bishops sa mga kabitaan para itong si George Garcia ay masampahan ho ng kasong cybercrime na hindi naman ho bababa sa 50,000 counts, mga kabalitaan. Dahil nga po sa sinasabing system interference noong nagdaang eleksyon na ito ay pinanghimasukan ho nito, ginalaw ho nito, hindi sinunod ang tamang proseso, kumbaga meron silang ginamit na ibang system o di kaya yung mga version na tinatawag dito, huli ho ni Attorney Harold Respicio. Dahil gusto hong ipapakulong ni Harold Respicio ang naturang abogado at chairman ho ng COMELEC na si George Garcia. Now, ito naman hong kaso ay idadaan ho sa NBI. So dito tayo manood kay Attorney Harold Respicio kung ano po ang dapat nating malaman. Kailangan tayo ay may pakialam dahil pag nalaman natin sila ay may ginawang kalukuhan, pag nanalo ho yung kampo ni Harold Respicio, talagang makukulong habang buhay itong si George Garcia. Garcia, Chairman George, alam ka, makukulong ka na habang buhay. Dahil nagsampa kami sa iyo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampa namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag manipulate mo yung mga data na hindi authorized. Ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa COMELEC noong nag-interfere sila ng ating computer systems noong eleksyon? Number one, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results, kinokolate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad, napakadali na kaagad ang trabaho ng NBI, pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may ipadala yung mga election results na 5 million, didelete po niya iyon. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakast na balota sa ating bansa noong nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Kaya Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina noong nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakailaman nila ang
kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganoon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong. Hindi na ikaw ang magiging leader ng COMELEC sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas mahigit pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na nabayaran ng COMELEC ng napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampa namin dito sa NBI. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan sa 2028. Alright, so hinto muna tayo saglit dito. Magko-comment lang tayo mga kabaitan. Ito, speaking of NBI, National Bureau of Investigation, ito ay medyo duda ho tayo dito. At hindi naman natin sinasabi na nawalan ho tayo ng tiwala. Pero sa panahon kasi ho natin ngayon mga kabaitan ay medyo nakakalungkot to. Marami na ho nagsasabi na mas malapit ho itong si Santiago sa kay Bungit at sa mga kasamahan niya dyan sa Malacanang. So kung matatandaan niyo po, ito yung pinagbabasihan ho natin na medyo alanganin ho tayo sa investigasyon niya yan kung NBI ho ang hawak. Ngayon po, ang nangyari ho kasi sa Duterte Youth Party List na nakakuha ho sila ng 2 million votes. Buong total votes ho nakuha ng Duterte Youth Party List. So nung sinampahan ng kaso ng NBI itong si Cardema, ay nagalito ito nung siya po ay nakapanayam ng ni Manong Ted at nagbitiw ho siya ng salita ho dito na sa oras, hindi pa yung election paparating pa lang, ilang days bago ang halalan, nasabi niya ito, nabanggit niya ito, pag sila ay nanalo muli at makaupo dyan sa Kamara dahil sigurado daw silang mananalo, then number 1 sila sa survey, ay babalikan ho nila itong si Santiago at mapupuno ho sa investigasyon dyan sa Kamara. So parang, kumbaga what a coincidence mga kabitaan, nung nanalo na ho talaga yung Duterte Youth Party List, ay nagkaroon na agad ng problema. Yung COMELEC pa mismo ang pumasok or naging dahilan sa problema ho ng Duterte Youth Party List dahil may nakita daw silang malaking problema sa loob ng COMELEC na mga complaints laban sa Duterte Youth Party List. Hanggang natanggalan na ho sila ng karapatan at nasuspende. Hanggang ngayon hindi po na iproklama at hanggang nawala at hindi na talaga nakaupo ho dyan sa Kamara. So, doon tayo kumukuha ng ideya na medyo alanganin ho tayo pag yung NBI yung hahawak ng kaso. Wala naman tayong magagawa dahil sila nga, National Bureau of Investigation. Ang tanong ho dyan, ito ba'y papaboran ho ni Santiago or ng NBI? Baka kasi magkakaroon ho ng lutong makaho sa investigasyon nito na hindi ho matutuloy ang pagsampaho nila ng kaso, mga kabalitaan. So, ngayon, may tiwala naman ho tayo sa kampo ni Attorney Harold Respicio dahil sila ay may mga ebidensya ho naman at posible ho talaga na magkakaroon ho ito ng malaking problema sa panig ho ni George Garcia dahil itong si Respicio, sa hindi pa po nakakaalam, isa po itong IT expert ho. At huwag nila hong maliitin itong si Respicio dahil marami na ho itong karanasan kahit medyo bagito pa po itong abogadong ito. Kaya dito ho natin malalaman kung meron po ba talagang transparensiya ang NBI o di kaya wala silang kinikilingan or non-partisan ho sila mga kabalitaan sa panahon ngayon under ho ng Bungit administration. Na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng COMELEC. Tandaan po natin, ang tenure ng mga COMELEC commissioner ay rolling 7 years at siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto nyo pa rin bang si Chairman George Garcia ang mag-lead ng COMELEC sa susunod na eleksyon? Wag na po! Gusto nyo pa rin po ba ng dayaan? Wag na po! Kaya po namin isinasampa itong kaso na ito para makulong na po siya at hindi na po siya ang maging chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon. Tandaan po natin ang gravamen ng case ng system interference ay basta nag-interfere ka. Hindi na mahalaga na yung pag-interfere mo ay para magkanim ng daya o hindi. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon kasi inamin na lahat ni Chairman George na nag-interfere siya sa software at nag-interfere siya sa equipment sa pamamagitan ng mga intermediary server at pag-delete ng mga data. Kung meron mang dayang ginawa o hindi
po yun ang mahalaga. Ang gravamen po ng krimen ay nag-interfere ka, nakialam ka na hindi naman dapat. And that simply, merong dahilan para i-prosecute na kaagad criminally itong si Chairman George Garcia at ipakulong na siya habang buhay dahil may higit na 50 million counts itong kaso na ito. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon dahil lahat ng ebidensya po ay nasa media na inamin lahat ni Chairman George ang lahat ng interference sa kanyang ginawa. At kasama namin ang napakaraming pari, mga bishop at napakaraming general. Ibig sabihin, kampi namin ang Panginoong Diyos at ang militar sa ating bansa. Nagkaroon ba ng dayaan noong 2025 elections? Nagkaroon ba ng nakawan ng boto ng sambayan ng Pilipino? May mga very disturbing signs. At yun po yung gusto nating malaman sa kaso na sinampa natin ngayon. So, a group of bishops and retired generals and civil society leaders nagsampa po ng complaint dito sa NBI dahil gusto nating malaman ang katotohanan. May tatlong allegations po tayo essentially. Una, kasi yung certified and audited na software program na 3.40 na dapat i-install sa lahat ng automated counting machines in all precincts nationwide, pinalitan nila ng unaudited and uncertified program 3.50. Yun pong una. Pangalawa, nasa batas kasi required na lahat ng election returns galing sa ACMs, counting machines, sa lahat ng presinto nationwide, dapat directly na ipapadala yan sa COMELEC Central Server at sa 5 transparency servers tulad ng PPCRV, Media, NAMFREL at yung dominant political parties. Pero hindi ganyan ang nangyari. Pinadaan nila sa isang intermediary server or system doon sa Data Center 3. At ito yung unang tumanggap ng proseso at ng consolidate ng election results data bago pinadala sa PPCRV, sa NAMFREL, sa Media at 2 dominant political parties. So, gusto nating malaman, nagkaroon ba ng alteration or manipulation o dayaan? So, that's why po, in-invite natin ang itong NBI na pwede bang imbestigahan nito para malaman natin ang katotohanan. So, yun na po, no? Chairman George Garcia, hindi po lahat ng Pilipino ay bulag at takot at natutulog. Mahaba po ang kamay ng hustisya. Kung may ginawa po kayong kalokohan, maabot at maabot din po kayo ng kamay ng batas at mapapaisalalim kayo sa batas at hustisya ng ating bansa. So yun ang po, no? Ito po, si former president ng financial executive ng Philippines, no? Si Franklin Isaac, may gusto siyang explain sa inyo. Pagbigyan mo natin siya ng pagkataon. Maraming salamat, Alex. Kami po yung, sa unang-una po, ang PNP Trio po, na po namin, si General Ellis at si Gas. Nag-umpisa po kami noon at nag-iimbestiga po kami. Ang naging problema po namin noon, hindi namin makuha yung mga data. Kaya nag-file kami ng case after case hanggang nag-mandamus. Hanggang sa mandamus 1 and mandamus 2, hindi po kami sinasagot ng COMELEC. Kaya po, nandito kami, tulong po nito ng ating mga abogado, that we should now file dito sa NBI po para sila na mismo ang mag-imbestiga at makuha sana at ma-validate po yung prosesong binabanggit kanina dito, that the process itself can really be audited by the NBI people. Yan po ang inaasahan namin dito. Pag nagawa po nila yan at lumabas ang katotohanan, na po ang magiging resulta. Kaya itong ating mga marami po kami dito at naniniwala po kami na hindi na dapat maulit yan sa 2020. Yun lang po. Are you also asking for a recount? Kasi kanina, we are not asking for a recount. We are not asking for the nullification of the results of the 2025 elections. We just want to establish meron bang nagkaroong dayaan, manipulation, alteration of the electoral results. No? We just want to establish kung merong criminal culpability yung COMELEC. No? So that's why we're inviting NBI to make this investigation. In the hypothetical situation na yung inyong suspicion ay ma-confirm in the investigation, we're just speaking in conjectures here. Now that you're saying na you're not asking for a recount or nullification of the results, exactly, bukod sa pag-determine ng criminal liability, sabihin na natin dun sa mga inireklamo ninyo, ano yung nakikita ninyong implications nitong complaint niyo and the investigation that will ensue? We're taking it one step at a time. Itong sa NBI, ang kanilang mandate and jurisdiction is only up to the investigation and criminal prosecution. I don't think they don't have in their mandate for the nullification of the results. So hanggang doon na muna tayo. So we're taking it there one step at a time. But we are also preparing that pag nag-convene itong 20th Congress at nagkaroon na ng panibagong Senate Committee Chairperson, yung Electoral Affairs and Reforms Committee sa Senado will be asking for a Senate investigation on this so that we can present all our allegations and complaints. We just want you to comment on this statement from the COMELEC regarding this complaint because I understand this was announced beforehand.
I'll just read the exact statement. Bukas po tayo sa kahit anong investigasyon na pagsusuri patungkol sa nagdaang halalan. Pinagkakatiwalaan po ng sambayanan ng NBI at ganoon din po kami sa komisyon. Lahat po ng mga binabanggit nila ay matagal at paulit-ulit na po naming nasagot at pinabulaanan. Masasabi po namin sa pangkalahatan ay naging maayos, matapat, bukas, tahimik at kapanipaniwala ang resulta ng halalan. Ito ay pinapatunayan mismo ng mga grupo na nagmasid at sumubaybay sa halalan tulad ng PPCRB, European Union, iba't ibang embahada, simbahan, paaralan at mga pampubliko at pribadong organisasyon ng bansa. Ang mga ganitong hindi pagsang-ayon o salungat ng paninindigan ay atin pong inaasahan bilang isang larawan ng malusog na demokrasya. End statement. Sir, your comment on this. Hindi totoo yan. In fact, distortion of the truth. Yung simbahan actually is questioning the results of the elections. No? At maraming CBCP, maraming bishops who are actually questioning the results of the 2025 elections. The President of Caritas Philippines, the Vice President of Caritas Philippines, kasama natin sa complaint na ito. Dito sa NBI complaint na final natin ngayon. Pangalawa, yung sa EU, alam niyo po, there was already a report na nirelease ang EU. They are actually questioning the transparency and integrity of the results of the 2025 elections. So hindi po totoo na sinasabi niya na sinusuportahan na malinis at may integridad at credible yung naging resulta ng 2025 elections. Kasi ganito yan sinasabi ni Garcia yan mga kabataan na sinusuportahan ng iba't ibang organizations, NAMFREL, media at kung ano-ano pa, yung naging resulta. Oo, tama ho, sinusuportahan yung resulta, yung lumabas na natapos yung eleksyon. Ganito, walang dayaan nangyari at kung ano-ano pa. Pero yung punto ho dito ng mga nagsampa ng kaso na nagsanipwersa yung mga bishop ho, itong militar at ilan pa sa kanila dyan, ay ito yung proseso ang kinu-question ho nila. Yung paggamit ho ng sinasabi ho nilang, may term silang tinatawag nun yung mga version na yan, yun po yung pinapa-imbestigahan ho nila. Pero pag sinabi ng resulta ay tama, walang nangyaring dayaan, yung makikita ho talaga to the public na yun po talaga yung nangyari. Pero yung proseso na nakakubling proseso na questionably ho talaga, yun po ang punto ho nila dyan mga kabalitaan. So, pag ito ay masisimula na ang investigasyon at napakaganda hong sinabi dito ng, iwan ko lang kung bishop ba ito, na sila ay hihingi ng tulong sa Senado para ho maimbestigahan ho itong si George Garcia. Dito na rin magkakaalaman mga kabitan, talagang mahihirapan ho dito si George Garcia pagkaharap na ho itong si Attorney Respicio dahil hindi lang abogado, hindi lang vice mayor, hindi lang CPA, kundi isa pa itong IT expert na kilala ho sa buong mundo ang dating tinatrabuhan nitong kumpanya mga kabalitaan. Gusto ko lang sabihin, dagdag, kasi kanina doon tungkol sa Mandamus, may pending petition tayo sa Korte Suprema. Ito naman concerning doon sa legal compliance implementation of Section 31 of 9369. Kasi itong Section 31, RA 1969, sinasabi po doon, yung manner of counting sa precinct level dapat po ay manual. Manual po. Hindi po in-implement ng COMELEC yan. So, ginawa ko natin, umakyat tayo sa Korte Suprema, pending po ang petition natin ngayon dyan, to implement Section 31 of 9369. Ibig sabihin po, manual counting sa lahat ng presinto po. Electronic ang transmission, ang canvassing, pero manual counting sa precinct level. Ibig sabihin po, ang effect po nito, this is a hybrid election. Napaka-specific po, napaka-klaro po na provision po na yun sa RA 9369, which is the amended law on automated election law system in the country. Are you open to the possibility na baka mag-recount ito kung sakali? I mean, now that you're not asking for recount. We are not yet there. We are not yet there. We are not yet there, no? But anything is possible. We just want to establish the truth right now. We want an investigative government body to determine the truth. And in our case, this is the NBI that can establish the truth for us. So yun po mga kabaitaan, talagang nakakatakot ho itong sandamakmak na 50,000 counts na cyber libel mga kabalitaan. Dito talaga mapapakamot ulo ho talaga itong si George Garcia. Kasi kung makikita nyo po, itong si George Garcia, ay kala mo confident talagang nakipagbangayan ho sa mga taong kumu-question ho sa kanya.
At dire-diretso itong sumagot mga kabaitaan. Pero meron ho talagang nakakubli ho dito na dapat ho nating malaman sa pamamagitan ho mga kabaitaan itong ani Attorney Respicio. Kaya nakakapagtataka nga no? Paano kaya lumusot itong si Bam Aquino? Ito namang si Kiko Pangilinan na wala nga sa racetrack mga kabalitaan. Hindi nga natin napapansin, hindi natin nakikita, hindi natin naririnig yung mga pangalan nito. Pero in the split of a minute after the election, nakikita ho natin na talagang diretso talaga yung nakukuhang numero or boto na kanilang ikinapanalo mga kabalitaan at ito ay nakakapagtataka ho talaga. So malamang siguro strategiya ho nila na hindi mo na makisali sa away politika at tahimik lang kayo dyan. Pag nasa actual na halalan na, ay sigurado na hong makakuha kayo ng boto. Ito yung opinion ko lang po ito mga kapatid, hindi ko sinasabing yun po ang nangyari, pero binabasa lang ho natin yung sitwasyon na nakakapagtataka ho talaga na may pumasok na hindi naman ho talaga nakikita at napapansin at kulila to sa survey itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Kaya ngayon ay para hindi ho sila mahalata, ay nakianib ngayon sa majority dyan sa Senado at hindi na ho nila ito pinapansin itong si Riza Hontiveros na kanilang biglang iniwanan sa ere mga kabalitaan. George Garcia, kabahan ka na ngayon dahil hindi biro ang kasong isinasampaho sa kampo ni Attorney Harold Respicio laban sa iyo. Kaya ito na ang masasabi natin, baka ito na ang taon magtapos ang iyong maliligayang araw. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan na subscribe na ho kayo mga kabitan. I-share niyo po yung video ito. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion. At turn on your notification bell mga kabaitan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam. Diyan sa Dahig Netherlands, mga kababayan natin, mabuhay ho kayo. Mami Rose at Tobias Tui, Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At si Ana Santos sa Japan, si Ma'am Corazon. And then of course mga kabaitaan, saludo rin ho tayo sa ating laging sinasaluduhan. Wala na pong iba ang makabagong bayani ng ating bansa, overseas Filipino workers. Sa mga gustong maging exclusive member ho sa ating munting bahay, click nyo lang po yung join button dyan mga kabaitaan. At para malaman ng karamihan kung ano ang mga kaganapan sa ating lipunan, magtulungan tayo, i-share nyo na ang videong ito. Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Saan maglupalop nating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para ho sa ating lahat. Tayo magbabalik, kita-kits tayo mamaya. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace.